99% ng success nyo is nagagawa nyo na, di ba? Yung pag-attend sa ganitong meeting, kapag nagpatawag ng meeting yung upline tapos present ka, malaking bagay po yun para sa success ng bawat isa. So, kaya congratulations. And bago ako magsimula sa sa topic ko, so okay lang ba magpakilala muna ako sa inyo, no? Okay lang ba sa inyo? Thumbs up naman, pag-thumbs up. O kaya type 1 kung okay lang sa inyo. Kasi pag hindi, mag-i-exit na ako. Wala. Sa bathroom. Ayan, type 1. Yun, okay. So ayan my name is Emmanuel Bandola, taga Bicol. May taga Bicol ba dito? Sino taga Bicol dito? May taga Bicol ba? Wala. Ito si Ilonggo Rudy Lim. lang. Ilonggo kami lahat. Iloilo. Ilonggo. Ilonggo. Pag Ilonggo, matangos ang ilong. Kasi ilong eh. Hindi matangos ang ilong ko. Paano yan? Tawa ng tawa si itong isa, yung may precious jade, sino yun? Jason. Itong may precious jade. Jason ba yan? Jason? Si Jason yan. Tawa Si siya eh. Jason. Ayan, so para masaya tayo, ayan, dati Sinabi akong artista sa ABS-CBN. So nagsara na, kaya naging power consumerism na lang ako. Wow, galing. Kaso nga lang, talagang umalis. Oo. Kasi dati po akong dati akong teacher sa Bicol and naging manager din po ako. So maganda naman yung posisyon, kaso nga lang hindi masyado kagandahan ng sahod, di ba? So sumasahod naman ako doon ng 18,000 per month. Okay na yun sa probinsya. Di ba? Okay na sa probinsya, kaso nga lang hindi okay sa akin kasi malaki yung pangarap ko. So sa mga mababa ang pangarap, okay na yun. Yung kumbaga makasalba lang yung araw-araw na pangangailangan ng pamilya, okay na yun sa kanila. Tapos may pangarap na motor, okay na yun sa kanila. Di ba? O makapagbili lang ng diaper tsaka ng gatas ng anak, okay na yun sa kanila. Pero sa akin, hindi. So, lahat naman ng pumasok dito sa business natin may matataas sa pangarap. Tama ba ako? Ayun, kung mataas ang pangarap mo, type 2. Kung mataas ang pangarap mo, type 2. So, dahil sa yun nga, nakaranas tayo ng sacrifices para makapagtapos ng pag-aaral. So madami din akong naranasan katulad nyo. Lahat naman dito nakaranas ng hirap sa buhay, kaya pumasok ka sa ganitong negosyo. Kasi kung mayaman ka na, baka hindi ka na pumasok dito, di ba? So lahat naman tayo dito nakaranas ng ng pagsasakripisyo para umunlad yung buhay ng pamilya natin. So ako, kahit na nagtuturo ako, kahit na manager ako, talagang naghahanap talaga ako ng magandang pagkakitaan. So until na talagang minahal ko din yung trabaho ko talaga. Kasi hanggang linggo nagtatrabaho ako, imagine niyo yan, di ba? Hanggang linggo. Kasi bakit? Mag-overtime ka. Magtatanggap ka ng overload sa trabaho. Ibig sabihin ng overload, another na subject para lang madagdagan yung yung sahod mo. So magkano lang yung nadadagdag na sahod? Nasa 1,000, 2,000 lang per month. So ngayon, nung nakita ko yung business na to, talagang sabi ko, ito na yun. Sabi ko, ito na yung magpapalabas ang Hilux ko. Kasi pangarap ko talaga yung Hilux eh. Yung pick-up. Kasi sabi ko, kapag nakabili ako ng pick-up, bibili din ako ng pang motocross na motor. Kasi mahilig ako sa adventure. So ngayon, sabi ko, ito na yung magiging way na makuha ko yung mga pangarap ko para sa akin at sa pamilya ko. Kaya nag-decide ako na gawin tong business part-time. So siyempre sa una, hindi mo pa naman talaga alam, hindi mo pa matanggap, nakikita ka ng milyon. So ang tingin ko dito talaga part-time income. Diba? So karamihan naman dito na nagpa-part-time ngayon, ang tingin mo pa dito is part-time income. Hindi mo pa masyado natatanggap yung milyon. Diba? So ngayon, ginawa ko siya 8 months. So alam nyo ba yung ginawa ko 8 months? Grabe po. Hindi po ako nagsasayang ng oras. Lahat ng bakanting oras ko, puro aim, puro easy yung nasa isip ko talaga. Lahat ng ginagawa ko po para sa business. So minsan nalilipasan ako ng gutom, minsan nakakalimutan ko mag-lunch dahil sa may pinupuntahan ako na OPP. So ganun po ako kabaliw dito, kahit part-time.
So kaya ang sabi sa akin dati, ito yung part-time na full-time attitude. Meron ba dito? Sino ang part-time dyan? Pakitasan kami ng part-time, ginagawang business. Gemma, part-time ba o full-time? Part-time, okay. Good news, part-time. Si Nida, si Lola Nida, part-time po, part-time? Paki-thumbs up po, thumbs up na lang kung part-time na ginagawa yung business. Thumbs up, yun. Si Rodeline. Okay. So ngayon, sa pagpa-part-time ko, lumaki naman yung grupo. Actually, nakapag-build ako ng grupo sa Bicol habang nagpa-part-time ako. So nagbibig big OPP kami doon sa resort. Halos weekly, may pa-big OPP ako sa resort. Ang ginagawa ko talaga noon, labas pera. Kasi bakit magdadala ka ng pagkain, di ba? Minsan ang walang pang-entrance sa resort, bibigyan mo. Kasi ano ako noon, talagang sabi ko, seryosohin ko talaga yung business. Kaya ang nangyari noon, nakapag-build naman ako offline sa Bicol. Nakakapagpapayin ako noon, 7 heads, 3 heads, 1 account. May napapayin din ako na 15 accounts. So ganun ako kalupit dati talaga nung nagsimula ako. Kaya hindi talaga nagtaka yung iba na lumaki talaga yung grupo. So ngayon, yung attitude ko kasi nung part-time ako, talagang sinipagan ko. Tapos kung ano yung nakikita ko sa training at ano yung sinasabi sa akin ng mentor ko, yun yung ginagawa ko. Hindi ako nagmamarunong. Kung ano yung nakita ko sa training, ano yung sinasabi ng mentor ko, yun yung ginagawa ko. Kasi mahirap naman na magmarunong ka na wala ka pa namang resulta. Tama ba? O kaya sa lahat ng mga nagpa-part-time dito, nagsisimula pa lang, I think, karamihan dito, wala pang, may 1 taon na ba kayo? Sino yung 1 taon na dito? Sino yung 1 month pa lang? Paki-type naman kung ilang buwan ka na. I-type mo yung mo, kung ilang buwan ka na sa business natin. Paki-type. Type 1 kung 1 month, type 2 kung 2 months. Kung 1 year na, ilagay mo, 1 year. 1 year po, si Leticia. Okay. So ngayon, ginawa ko siya part-time ng 8 months. So kumita din ako. Kumikita ako noon ng nasa 10,000. Minsan mahigit 10,000 as part-time. So ngayon sabi ko, kung kumikita ako ng ganito as part-time, sabi ko mas kaya kong palakihin yung income ko katulad ng mga nakikita ko na malalaking resulta kapag ginawa kong full-time. Kaya good news po, hindi ko tinapos yung school year, half sem lang, nag-resign po ako, nagalit sa akin yung presidente ng school. Nagalit sa akin kasi bakit hindi ko tinapos, iniwan ko yung ibang estudyante ko doon. Ganon po kalupit yung pagkabaliw ko sa business natin. So ngayon, nag-decide ako na mag full-time, talagang pumunta ako dito sa Ortigas. Grabe po, wala po akong wala akong ipon noon. Nung nag-decide ako mag full-time, talagang linakasan ko ang loob ko kasi nag-loan po ako noon sa sa bangko. So ang natira ko po hindi savings kundi loan. So kaya ang ginawa ko kapag kumikita ako, nagbabayad ako. So sabi ko bakit nga ba nag-decide ako ng ganun? Minsan naiisip ko, sabi ko nung nag full-time ako, ay ko bakit ako nag-decide ng ganun? May utang pa ako pero nag full-time ako. Pero sabi ko isa lang yung sinisigurado ko kasi gusto ko yumaman. 'Di ba? Kasi gusto ko yumaman at nakita ko na hindi ako yayaman doon sa tinatrabaho ko. So ngayon nung nag full-time ako, sineryoso ko yung business, araw-araw nasa training ako. Nakikita ko 'yan si Prof. Jade, hindi pa yan seryoso dati si upline nyo. Oh, nakita ko 'yan dati, atin lang ng training, hindi masyado na nagsiseryoso. Kasi bata pa 'di ba? Pero ngayon tingnan niyo naman, 'di ba? Tingnan nyo, wala talaga sa edad yung pag-asenso. Whether bata ka, whether matanda ka, katamtaman yung edad mo, pwede ka, lahat. Lahat pwede. Naalala ko ang kapatid nito ni upline, Jade. Sino ba yun? Yung bata. Grabe, ang galing nun. Sab. Ang galing mag-mindset. Si Sab. Oo, si Sab. Grabe, ang lupit nun. Ang batang-bata pa. Nasa 10 plus pa lang ata yung edad nun. Ang lupit mag-mindset. Kaya sabi ko, ang ganda ng business na to. Kasi walang pinipili. May pinag-aralan ka man o wala, may edad ka man o bata, lahat pwede. Kaya ibig sabihin po, lahat ng nakikita nyo
na tao pwede niyong pasalihin dito. So yun po yung good news. Ang ganda ng business natin kasi bakit? Sa ano kasi, sa business sa labas at sa trabaho sa labas, karamihan po doon may mga requirements talaga. Kapag magtatrabaho ka, dapat nasa tamang edad ka. Kapag magtatrabaho ka, gusto mo magandang sahod, dapat nakapag-aral ka. Tama ba? Kung gusto mo naman makapagnegosyo ka, dapat malaki yung puhunan mo. Kung gusto mo maging successful ka sa negosyo, dapat hands-on ka. 'Di ba? Bantay sarado mo yung negosyo mo araw-araw. Kasi bakit? Baka malugi. So ngayon, ang kagandahan ng business natin kasi portable. 'Di ba? Gusto ko kasi ma-inject sa inyo ngayon kung gaano kaganda yung business natin. Bakit ko 'to nagustuhan? Talagang napakaganda ng business natin kasi kahit na nandun kami sa Malaysia nung nakaraan, kami ni na PJ, nandun kami sa Malaysia nung last November. So, grabe po, ang ganda ng business kasi kahit nagbabakasyon ka, nakakapag-invite ka. Grabe, no? Ganito kaganda yung business natin. Pumunta ka man kung saan-saan, dahil portable ang business natin, pwede mo siyang gawin. Hindi kagaya nung mag-iisip ka pa, magtatayo ka ng karinderya, magtatayo ka ng sari-sari store, ang laki ng puhunan mo, tapos yung market mo, nandun lang talaga sa pinagtayuan mo ng business. Ang masakla pa, kapag tinapatan ka ng kapareho mo na negosyo, taob. Di ba? Taob ang kita. So pareho kayo mabebentahan, pero pareho limited. Okay? So ganun po yung kagandahan ng negosyo natin. Bakit ko kinikwento? Kasi gusto ko mawala na sa inyo, sa utak nyo, na mag-iisip pa kayo ng ibang pagkakakitaan. Ito po talaga yung pinakamagandang pagkakakitaan ng pamilya. Kaya nga po kami, pamilya namin, ayan, pamilya ni na Upline Jade, nandito sa business. Kasi bakit? Kung tatrabahuin nyo lang naman, kung magpapagod lang naman kayo, magsasakripisyo lang naman kayo, doon na kayo sa aasenso talaga kayo. Kasi marami kasi, kagaya niyan, may mga nagpa-part-time pa dito. Okay lang ba sa inyo? Okay lang sa inyo, diretsahan tayo, walang paligoy-ligoy. Pero papiliin ko kayo, anong gusto niyo, diretsahan o paligoy-ligoy? Diretsahan po. Diretsahan. Okay. Karitsahan. Diretsahan ha. Ay, sa mga sasabihin ko, kasi diretsahan to, okay lang ba, lahat ng sasabihin ko, i-accept mo, tapos i-adapt mo, mag-adjust ka. Halimbawa, may nabanggit ako na matatamaan ka, okay lang i-accept mo. Kahit masakit yan minsan, kung yayaman ka naman, okay lang yan. Diba? So ngayon, gusto ko na maitapik sa inyo na dito sa business natin, lahat ng mga naging successful, kami, lahat kami na lumaki ang grupo, lahat kami na kumikita, dumaan po talaga kami sa mga rejections. Number 1 po yon dito sa business natin. Pero, kung marirealize natin, bata pa lang tayo, may rejection na. Tama? Nag-aaral tayo, may rejection na. Hanggang sa nakapagtrabaho tayo, may rejection na. Kahit nga kapamilya mo, nire-reject ka. Mapahingi ng baon. Ano ka ba anak? Ang gastos-gastos mo. Nahihiya lang magsabi yung magulang mo na wala siyang pera eh. Tapos papagalitan ka pa, di ba? Ganun talaga. So ngayon, iba't ibang klase ng rejection yung mga nadaanan natin simula nung bata tayo hanggang sa lumaki tayo. Kagaya ng pag-aabang ng sasakyan. Hindi naman lahat ng pinapara mo ay hihinto sa'yo. Pero bakit? Para ka pa rin. Ibig sabihin, may goal ka. May gusto kang puntahan. Parang success. Dito sa business natin, hindi lahat ng kakausapin mo, nang i-message mo, nang i-add friend mo, ay mag-join sa'yo. Tama? Parang pag-aabang din na sasakyan. Meron talaga na mai-invite mo dito na sasama sa'yo. May mga ganun talaga. Kasi ang kailangan mo lang talaga dito is invite ka lang ng invite. Huwag kang mamimili. Huwag kang magja-judge. Kasi baka ganito yung nangyayari sa inyo. Iwan ko lang. Baka may nagja-judge sa inyo, sa ini-invite nyo na baka wala tong pera. Di ba? Nakikita mo, pahirap na pahirap yung itsura. Tapos hindi mo ini-invite kasi sinasabi mo, baka wala tong pera. I-invitein ko to, magsasayang lang ako ng oras, wala tong pera.
Tapos, ito naman ang nangyari. Sa isang banda, nakita mo naman, may kaya. Ay, hindi ko to i-invitein. May pera na to. Baka hindi na to mag-join. Hindi na nito kailangan yung pera. Ngayon, judgmental ka. Wala kang napapasali. Bakit? Judgmental ka eh. Alam mo ba na yung mga hirap na hirap, sila yung gustong-gustong kumita ng pera? Huwag mong i-judge. Kasi lahat ng naghihirap, gagawa ng paraan yan para lang makaahon sila sa hirap. So kaya kung may nakikita kayo na mga tao, mayaman man o mahirap, alukan mo ng business. Kasi yung mga mayayaman din, kailangan mo silang invitein kasi bakit? Open-minded yan. Naghahanap talaga ng magandang business kasi hindi yan nag-i-stick sa isang business lang. Naghahanap yan ng iba't ibang business sa paglalaanan nila ng pera para yung pera nila na kinikita, kumita pa rin. Ganon po yung mga may pera na tao. Ngayon naman, yung mga mahihirap naman, naghahanap yan ng pagkakakitaan. Kaya huwag niyong i-judge yan. Okay? So sabi nga ng mga natin, vice president ng company natin, sabi, pag nagtutok sila, lahat ng humihinga, invitein mo. Yun yung sabi nila, lahat ng humihinga, invitein mo. Kung may pangsali ang aso, invitein mo ang aso kung may pangsali. Ibig sabihin, wala kang pipiliin. Kasi alam nyo ba, na sa pag-i-invite, kasalanan natin kung hindi natin invitein yung isang tao. Kasi baka yan, nanalangin yan kay Creator. Nabigyan siya ng opportunity. Baka ikaw yung inaantay niya. Okay, wag nyo namang ipagkait sa kanya kung ano yung natanggap mo na biyaya. Kasi yung business natin is blessing. Kailangan i-share mo yung blessing. So ang pag-i-invite natin, hindi basta-basta na inaalok mo lang siya. Sharing po ito ng opportunity. Sharing to ng business. Sharing ng blessing. So kaya dapat, invite. Kahit ma-reject ka, invite. Kahit ma-reject ka ulit, tuloy ka lang. Diba? Ganun lang yung gagawin natin dito. Kasi bakit? Kung ang pamilya mo nga, rene-reject ka, kung ang kaibigan mo nga, nire-reject ka, how much more yung ibang tao na hindi mo kakilala? Diba? Hindi naman sila negative. Tandaan nyo to lahat ng ini-invite nyo na nire-reject kayo, hindi naman sila negative. Sadyang hindi pa nila talaga naiintindihan yung business. Kaya huwag nyo pong sisisihin yung mga ini-invite nyo na hindi sumasali kasi madami pong rason. Madaming rason. Ano yung mga rason? Number 1, hindi tanggap ng utak nila yung sinasabi mo na milyon. Okay? Hindi nila tanggap. Kaya ako ang strategy ko na sinasabi ko sa mga leaders ko, huwag mong sasabihin kaagad ng milyon. Kasi yung mga tao, sanay sila sa overtime. Lalo na yung mga nagtatrabaho. Magkano lang yung kinikita nila sa overtime? 1,000, 2,000, 3,000. So ngayon, ang i-offer mo sa kanila na extra income kasi part-time naman nila gagawin, ang i-offer mo mga 5,000 to 10,000. Kakagatin nila yan kasi pasok sa sa mental wallet nila . Pasok sa utak nila sa mindset nila. Makatotohanan kasi yon, acceptable ng utak nila. Pero pag sinabi mo nakikita ka dito ng milyon, sumali ka dito kasi kikita ka ng milyon. Alam mo naman niya, ang kaya lang ng utak nila is minimum na sahod I-injikan mo ng milyon kaagad. So yun po yung mga isa sa dahilan kung bakit hindi nag-join yung ibang prospect mo. Kailangan marunong ka po mangilatis ang prospect mo. Pwede mo sabihan ang milyon na kita kung ang kausap mo negosyante. Okay? Kasi tanggap nila yon. Ngayon, kung ang mga kinakausap mo is mga mahihirap, talagang alam mo naman na hindi pa nila kayang tanggapin yung milyon na kita kasi hindi nila alam kung paano gastusin yon. Di ba? Ito si Gemma. Gemma, narinig mo ako, Gemma? Mag-unmute ka nga, unmute. May tatanong ako sa'yo. Mag-unmute ka. Yan, mag-unmute. May tanong ako sa'yo. Kapag kumita ka ba ng 1 million sa isang buwan ngayon, halimbawa ngayong buwan, pakitain ka ni Creator ng 1 million, alam mo na ba kung saan mo gagastusin? Banggitin mo nga sa akin kung saan mo gagastusin yung milyon. Save, tapos, bibili ng lupa,
Dapat negosyo din. Yung kagad yung bibilin mo. Bibili ka Oo. ng lupa, magsi-savings ka, bibili ka ng kotse. Kasi nakikitira lang. Ngayon, nakikitara ka lang. Yan. So magkano yung lupa, magkano yung kotse? Walang Magkano kotse. yung savings mo? Lupa lang muna. Tsaka bahay. Lupa lang muna. Oo, maliit diba? lang. Hindi. Halimbawa, ito naman. Pagkakalooban ka, halimbawa, bibigyan kita ng 1,000 downline. Ano gagawin mo sa kanila? 1,000. Ano gagawin mo? Bibigyan kita ng 1,000 na downline. Kaya mo ba i-handle yun lahat? Hindi pa. Bago lang po. Bago pa lang po. Okay. Sige. Okay, pwede ka na mag-mute. Apa. Salamat. So, yun yung mga bagay-bagay na kailangan natin na maging aware tayo. Kasi kapag pinakita ka ng buwan-buwan na 1 million, hindi mo alam yung gagawin mo lahat doon sa pera kapag hindi mo pa talaga na-reach yung mindset. Katulad ng empleyado, kapag binigyan mo yan ng 1 million sa loob ng isang araw, baka kung ano yung gawin niya. Baka makapagpahamak siya ng tao, baka mapahamak siya. Kasi baka bili ka agad yan, mambabae yan, o magpunta yan sa casino. Diba? Baka bumili ka agad yan ng bumili ng kung ano-ano, ipamigay. Diba? Ibig sabihin, kung bibigyan ka naman ng 1,000 downline ngayon, di ba sabi mo, hindi mo pa kaya. So, sa natin, sa level nyo, ngayon ang mga nagsisimula kayo, so, tinitingnan na creator kasi kung ano yung deserve mo. Yun yung binibigay sa'yo eh. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Yan pa lang yung deserve mo. Huwag ka magagalit sa kanya kung nahihirapan ka. Kasi yan kasi yung deserve mo. Ang kasi natin, ang effort natin, ang resulta natin, magkatugma yan. Kung ano yung resulta mo ngayon, yun yung ginawa mo. Okay? Kaya ngayon, kung konti yung alam mo, kung konti yung napapasali mo, ibig sabihin, konti yung alam mo. Dahil konti ang alam mo, ibig sabihin, konti pa lang yung training mo. So, ganun po yun. Kaya ngayon, habang nagsisimula pa lang kayo, keep on training. Hanggat hindi ka nagwa 100,000 per month, huwag kang titigil sa pag-training. Okay? So yun po yung mga mahalaga na kailangan aware tayo. Kasi dito sa business natin, kaya nakakatanggap ka ng rejection, kaya masakit sa'yo kasi hindi mo alam kung paano sagutin. Tama ba? Kung kagaya kita, kahit anong rejection na ipasok mo sa akin, kaya kong sagutin, masasaktan kaya ako? Di ba hindi? Kasi kaya kong sagutin lahat eh. Ibig sabihin, kaya ka na-reject, kaya ka nasasaktan, kaya ka nagiging emotional kapag may mga binabato sa iyo na tanong o objection, yung mga invite mo kasi po hindi mo pa alam lahat ng sasabihin. Kaya ano ang solusyon? Mag-self-study ka po. Kahit hindi ka tinitrain ni upline, self-study ka. Kasi bakit? Ganun po yung ginawa ko nung nasa Bicol ako. Imaginein mo, 8 months, wala akong upline na kasama sa Bicol. Ano yung ginagawa ko? Everyday, 2 video ni Joseph Lim. Everyday, 2 video ni Joseph Lim, plus nanonood pa ako ng kay Sir Arnel Lempin. Tapos sa presentation naman ni Japs Ramirez at ni upline Rizal Dua. So bali mga 4-5 video po yung pinapanood ko sa loob ng isang araw. Kaya kahit wala akong upline doon, nakahataw ako, nakabuild ako ng grupo. Kahit anong rejection, nasasagot ko po. Kasi bakit? Binabad ko yung sarili ko sa training. Hindi ako nag-aantay na i-follow up ako ni upline na mag-training ako. Ako mismo yung nagpa-follow up sa sarili ko. Kasi bakit? Ako yung may pangarap. Kapag nakuha ko ang pangarap ko, ako yung manginginabang. Hindi naman si upline. Tama ba? O yan, bato at manhid sa mga rejection. Yun, tama yun. Bato.
Ibig sabihin kasi ng rejection, kaya ka nasasaktan yan kasi nangihinayang ka na kinausap mo siya, nag-effort ka, tapos hindi sasali. Yun lang naman eh. Kaya ngayon, kung ayaw mong masaktan, ayaw mo masayang ang oras, mag-invest ka muna ng time. Kasi tayo po na mga networker, kung nagtanim ka ng oras, aanihin mo din ay oras. Tama? Ano ang ibig sabihin nun? Halimbawa, nag-invest ka ng time sa pagtitraining, ngayon ang aanihin mo din oras. Makakatipid ka sa oras. Bakit? Bawat makakausap mo kasi, mapipresentan mo ng maayos. Kung dati nag-i-invite ka ng 20 sa isang araw, halos walang sumasali, baka nag-OPP ka pa lang, after mo mag-training, nag-OPP ka pa lang ng 5, may sumali na sa'yo na isa. Kapag magaling ka na mag-handle ng objection. Okay? So guys, gusto ko lang maano nyo, ma-absorb nyo ngayon na okay lang ma-reject. Okay lang pagtawanan ka, okay lang walang naniniwala sa'yo, basta dapat maniwala ka sa sarili mo at kay Creator. Kasi bakit? Huwag mong papansinin yung mga sinasabi ng ibang tao sa paligid mo. Kahit na sino pa yan. Ang isipin mo kung ano yung sasabihin sa'yo ng family mo kapag naging successful ka. Diba? Ano kaya ang sasabihin ng anak mo? Ano kaya ang sasabihin ng apo mo? Ano yung sasabihin ng asawa mo? Ano yung sasabihin ng magulang mo kapag naging successful ka dito? Yun yung isipin mo. Kasi masarap po yun pakinggan. Yung mga tao na nagre-reject sa'yo ngayon, mga tao na nagdi-discourage sa'yo, nagda-down sa'yo, kapag naging successful ka na po, masisiper na ang mga bunganga niyan. Diba? Lahat ng nag-down sa'yo ngayon, kapag naging successful ka, matatahimik yan. At may tendency na ma-inspire yan sa'yo at mag-join pa rin sa'yo. Ganun po yung networker. Kaya kailangan, huwag ka magagalit sa kanila, intindihin mo sila na ang utak nila, ang kaya pa lang nilang isipin ay yung mababang income. Okay? Instead na mainis kayo sa kanila po, maawa na lang kayo. Kasi kawawa naman sila. Hindi nila nalalaman yung may ganito palang oportunidad na pwede magbago pa ang buhay nila. Alam niyo kung bakit naaawa ako sa mga hindi sumasali dito? Kasi alam niyo ba, nagpapakahirap sila sa trabaho. Hindi nila yun nare-realize na kahit may sakit sila, pipilitin na pumasok sa work. Kasi naranasan ko yan eh. Kahit na may banding yung pamilya, may reunion yung family, hindi ka maka-join. Kasi bakit may trabaho ka? Diba? Kahit birthday ng anak mo, birthday ng kapatid mo, birthday ng jowa mo, hindi ka makapag-banding. Makakapag-banding ka pag uwi mo na. Diba? So ganun po yung hindi nila na-realize. Tapos, ito pa, hindi nila na-realize na paulit-ulit na lang yung buhay nila. Ano yung paulit-ulit na sinasabi ko? Araw-araw, gigising ng maaga, maliligo, mag-aalmusal, papasok sa trabaho, uuwi, magpapahinga, matutulog. Gigising, maliligo, mag-aalmusal, papasok sa trabaho, uuwi, magpapahinga, matutulog. Araw-araw po yun. Tapos ito pa, buwan-buwan na nangyayari sa buhay nila. Trabaho, hard work, sacrifice, pagdating ng sahod, nakalaan na yung sahod sa mga babayaran. Walang ipon. Tama? Minsan nakakautang pa na isasanla na yung ATM o na isasanla na yung sahod. Hindi nila namamalayan na tumatagal na sila ng 5 years, 10 years sa trabaho nila. Ganun pa rin yung buhay nila. Sinasabi lang nila na okay lang sa amin. Okay lang sa amin na ganito. At least may trabaho. Ang tanong, tinanong ba nila kung okay sa pamilya nila, okay sa anak nila? Sa'yo okay lang. Pero baka yung anak mo, kapatid mo, mama mo, tatay mo, baka hindi okay sa kanila yung buhay na naibibigay mo. Kaya naaawa po ako doon sa mga tao na hindi sumasali dito. Kasi ibig sabihin, habang buhay pala, yun yung gagawin nila. Kung sino man ang nakikita nyo sa barangay nyo, sa lugar nyo, na mga tao na tumanda,
sa pagtatrabaho, lalo na kung kapareho ng trabaho mo ngayon, mag-isip-isip ka na hatawin mo na tong business na to. Kasi bakit? Kung ano ang buhay ng mga matatanda na nagtatrabaho katulad mo, good news. Kasi yun din po yung magiging result mo kung hindi mo to seryosohin. Kung hindi mo titiisin yung mga rejection, hindi mo titiisin yung pagod, wala pong mangyayari sa buhay mo. Kaya bakit kami kumita, bakit lumaki yung grupo namin? Kasi lahat po yun, wala nang bago sa amin. Kasi bakit? Pinagdaanan na natin yan eh. Mula nung bata, di ba? May bago pa ba sa'yo? Tama eh. Di ba? Dumaan ka na sa hirap, simula nung pagkabata ka, dumarating nga sa punto na minsan walang ulam, asin na lang, tuyo na lang. Di ba? Bakit ngayon, dito mahihirapan ka, yayaman ka naman, nagrereklamo ka o sumusuko ka kaagad? Huwag dapat ganun. Kasi wala nang bago sa atin. Okay? May mga pinanghihinaan ba dito? Huwag kayong panghinaan na. Kasi nandito tayo sa napakagandang negosyo. Sa ngayon, ang sitwasyon mo, temporary lang. Opo, temporary lang po yung sitwasyon mo ngayon. Kung nahihirapan ka, na-challenge ka, temporary lang yan. Sabihin mo sa sarili mo, ngayon lang to. Darating ang ang panahon, darating ang next year, next year, ibang-iba na yung buhay ko at ang pamilya ko. Dapat sabihin mo yun sa sarili mo. Naniniwala ka ba na champion ka? Naniniwala ka na champion ka? Sino naniniwala na champion siya? Ako. Yun, champion. Diba? Lahat ng tao po ay nakadesign for greatness. Lahat ng tao ay pinangakuan ni Creator ng magandang buhay. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya po ang pinangako sa inyo ni Creator. Okay? Di ba sabi niya, I plan to prosper you, not to harm you. I plan to give you hope and a good future. Walang pinangako sa atin na kahirapan. Kaso nga lang, sabi niya, huwag mong sanaying subuan ng isda. Turuan mo kung paano mangisda. Yun po yung tinuturo sa inyo ng mga uplines and mentors. Okay? Tsaka sinasabi din ni Creator na huwag pakainin yung mga tamad. Kaya sipagan po natin. Ganun po yun. Kung nahihirapan ka, nakakaranas ka ng kahirapan, ibig sabihin po, may katamaran ka pa. Sorry po kung ano po yung nararanasan mo ngayon, ibig sabihin po, dahil yan sa ginagawa mo. Kaya kung gusto mo magbago ang buhay mo, maging katulad mo kami, di ba? Gusto mo makuha mo yung resulta namin, kailangan po, kung ano yung process na pinagdaanan namin, kailangan daanan nyo din po. Hindi ka po makaka-escape doon. Ano yung ginawa namin? Sacrifice. Ano yung sinakripisyo namin? Time sa family, sa friends. Yun yung sinacrifice namin. Kasi bakit ngayon lang naman 2 to 3 years magsasacrifice ka. Kapag mayaman ka na, kumikita ka na ng malaki, may kotse ka na, araw-arawin mo nga puntahan yung mga kaibigan mo at kapamilya mo, di ba? Imaginin mo kapag hindi ka nag-sacrifice ngayon, ito pakinggan nyo ng mabuti ito. Kapag hindi ka nag-sacrifice ngayon, ang sinasakripisyo mo po yung habang buhay. Pero kapag nagsakripisyo ka ngayon at yumaman ka 3 to 5 years from now, ibang-ibang buhay po ang mararanasan ng pamilya mo. Okay lang mag-sacrifice ng 3 to 5 years. Habang buhay naman, papakinabangan mo, i-enjoy mo, at papakinabangan ng mga susunod na henerasyon ng pamilya mo. Kasi kung ang kahirapan kung ang kayamanan napapamana, ang kahirapan napapamana din. Di ba pinamana sa'yo? Hindi po tayo nagko-complain sa magulang natin. Kundi yun po yung katotohanan. Kung ang kayamanan ay naipapamana, yung kahirapan na ipapamana din. Kaya kung ikaw magulang ka, ikaw wala ka pang anak, ngayon maging successful ka para ang maipamana mo kahirapan
kasaganaan. Kasi pag ang kahirapan kasi yung pinamana mo sa mga anak mo, hindi sila magiging masaya. Mabilis ka nila makalimutan. Di ba? Pag nawala ka sa mundong ibabaw, kapag ang pinamana mo sa mga anak mo ay kahirapan, mabilis ka nila makalimutan. Pero alam mo ba kung kayamanan yung ipapamana mo sa anak mo, hanggang sa kaduluduluhan ng mga apo mo, kilalang kilala ka. Alam mo ba kung hindi dahil kay Jemat Tingson, sa lola ng lola mo, hindi maganda yung buhay natin ngayon. Kasi bakit? Nag-networking yun. Di ba? Ganun po yung magandang buhay na nag-aantay sa'yo. Kaya dapat may legacy ka sa pamilya mo. Hindi yun na, ay, sino ang lola mo? Ayun si ano, na pinamana sa'yo yung lahat ng utang niya. Ayun ba yung nanay mo? Oo, ano yun, kamag-anak ko yung pala yung lola mo. Ikaw pala yung ano nun, yung apo. Grabe, hindi yun naawa sa mama mo. Pinapasan sa mama mo yung mga utang niya. So mamili po tayo kasi may dalawang bagay lang naman tayo lagi. Dalawang bagay lagi na pinagpapapilian sa atin ni Creator. Dalawang bagay. Gagawin mo o hindi mo gagawin. Di ba? Siseryosohin mo o hindi mo siseryosohin. Ano ang gusto mo? Tinatanong ka. Ano ang gusto mong buhay after 2 to 3 years from now? Kahirapan o kasaganaan? Di ba? Laging dalawa eh. Ikaw at ikaw yung mamimili. Pag pinili mo yung kahirapan, mag-quit ka na. Ngayon pa lang. Opo, kung pipili mo yung kahirapan, mag-quit ka na ngayon pa lang. Pero pag pinili mo yung kasaganaan, gawin mo tong seryoso. Magtuloy-tuloy ka. Okay? So ngayon, para maging productive ka, sino ang gusto maging productive? Sino ang gusto kumita? Sino ang gusto makahit ng 1 star, ng 2 star? Yan, ako, madami. Sino pa? Ang dami ng audience natin, 10,000. Ayan, sa lahat po ng gusto, ayan si Jason. Sa lahat ng gusto na kumita, ito yung dapat mong gawin. Ako po, isa po akong agriculturist. Licensed agriculturist po ako. Ako po, marunong ako magtanim. Marunong ako magtanim at marunong din ako mag-harvest. Ganon din po sa business natin. Kapag nagtanim ka, mayaanihin ka. Kaya kung wala kang inaani ngayon, baka wala kang tinanim. O baka naman nagtanim ka, tapos hindi mo diniligan. Ang business po natin is parang pagtatanim din. Kung gusto mo na maganda ang tubo ng tinanim mo, kailangan dinidiligan mo. Paano mo didiligan? Halimbawa, nakapag-close deal ka. Kung gusto mo, naanihin mo yon, kailangan dinidiligan mo. Paano ang pagdilig? Kakausapin mo siya, ipapa-ABC roll mo siya, tuturuan mo siya ng paunti-unti hanggat inaantay niya yung sahod niya. Ganun po yung pagtanim, kung gusto mo mamunga yan. Kapag nakapagpa-join ka naman, halimbawa may downline ka na, ang gagawin mo para mamunga yung downline mo, didiligan mo at aabunuhan mo. Okay? Paano magdilig at mag-abono? Ang gagawin mo, sasamahan mo lagi sa meeting, sasamahan mo lagi sa training. Ganon po yung pagdilig at pag-abono. Pag-fertilize sa sa downline mo para mamunga yan. Kasi kapag hindi mo yan sinamahan sa meeting, hindi niya makikilala at maririnig yung mga sharer. Di ba? Pag hindi mo yan pina-attend sa training, wala yang matututunan. Pero kapag lagi mong sinasamahan yan sa meeting, mai-inspire lagi. Pag lagi mong dinadala sa training, madaming matututunan. Pag madaming natutunan, madami ang i-apply. Diba? Ganun po yung pagtanim. Halimbawa, ngayong month magtanim ka. Invite ng invite. Pa-ABC roll lang, pa-ABC roll. Nga pala, ang ABC roll po, yan po yung pinakamahalaga. Kung gusto mo na yumaman ka, dapat masterin mo yung ABC roll. Kasi yan po ang sinabi sa akin na upline Adrian Bito. Sabi niya, kapag magaling ka mag-ABC roll,
yayaman ka dito sa empowered consumerism. Kaya yun lang po ang magaling ako. Ngayon po, yung kumikita ko na account is 5. 5 account. Nalagyan ko po yun ng left and right. Paano ko sila nalagyan? Kasi di ba, sa isang leg o sa strong side ko, nasa 4 yung direct ko. Sa strong side, unang leg na binil ko. Pangalawang leg ko, ang invite ko naman nasa 5. Di ba? Ang isang leg ko naman, ang invite ko 2. Ang isang leg ko naman, ang invite ko 4. Ang isang leg ko naman, ang invite ko 2. Ang isang leg ko naman, ang invite ko 3. Ibig sabihin, kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan sipagan mo. Kapag sinipagan mo kasi, magpapasalamat ka rin sa sarili mo. Bakit? Ako po nagpapasalamat ako sa sarili ko. Kasi bakit ngayon? Meron nagpadala, invite ng leader ko. Isang account, 2 palo. Anong ibig sabihin nun? Isang account, ang kikitain ko 218 kasi 2 account ko yung tatamaan niya. Ang ganda, di ba? Ang good news, kasi bago i-encode yun, ang magiging upline nun, may dagdag na 2 account at may invite na 1 account. 4 po, 4 na 2 palo. Ibig sabihin, magiging 818 yung papasok. Gaano kaganda yung business natin? Ito pa ang kagandahan. May direct ako. May direct ako, ang lagay nun sa 3 palo. Ano ang ibig sabihin nun? Isang account, kapag pumasok yan, 318 yung papasok sa akin. Ganun po kaganda kapag nagtatanim ka. Ang kagandahan yan, kasi yung sa number 7 ko na account, left and right din yon, pareho din sila nagpa-production. So ang main account ko po, ang under niya na leg, both sides, pareho ako may pairing. Sa strong side ko nagpe-pairing. Sa pairing side ko, may 1, 2, 3 palo. Ganun po kaganda. Ano yung ginawa ko? Kung gusto mo yon makuha, ang gawin mo, mag-multiple accounts ka. Ano mo, pagsikapan mo maka-multiple accounts ka. Kasi ako nag-start ako, konti lang din yung account ko. Kapag kumikita ako, nag-a-add ako ng account. Ngayon, bakit mahalaga ang madaming account? Kasi madami kang branch. Madami kang branch ang negosyo mo. Yun po yung ginawa ko. Kaya 5 account yung kumikita. Nagpasalamat din ako sa sarili ko at sa mga uplines ko. Diba? Ganun po yung business natin. Gusto ko lang po kayo na magising po kayo kasi baka ang tingin mo pa dito is small time. Baka ang tingin mo pa dito is small time. Kaya hindi mo pa hinahataw. Kasi may ganun po ako na mga leader. Nung pinaliwanag ko yung 2-3 palo, grabe nang gigil sila. Kasi hindi pa pala nila naiintindihan, kaya hindi nila hinahataw yung business. Kaya baka isa po dito o 2 dito sa nakikinig ngayon, hindi pa alam. O baka ikaw yon. O hindi ikaw yon, yung katabi mo. Ngayon po, gusto ko lang malaman nyo na yung sinasabi ko po ng mga 2 palo, 3 palo, yun po yung resulta ng nakapag-multiple accounts ka. So I think tinuturo yan sa inyo ng mga mentors nyo. So ngayon, ang gawin natin, meron ako, bago magbigay ng motivation, siguro mag-accept ako kahit 2 tanong apply. Kahit 2 tanong. Ayan, sino pong magtatanong? Tanong na ngayon. May tanong ako. Ano po yun? Yung nag-ano Single po ka, ako, single. Hindi yun tanong ko. Yung tanong ko po, ilang taon ka dito sa EC nung nag-ano ka full time? Ilang taon Before ako? Hindi, ilang taon dito sa nung nag-EC ka, ilang year yung pag part-time mo lang. Tapos nung nag full-time ka. Part-time po ako kanina, sinabi ko po kanina 8 months. Okay. After 8 months po,
hindi ko na pinatagal kasi naintindihan ko na yung business. Sabi ko, magpo-full time na ako. 8 months ko lang ginawa siyang part-time. And ngayon po, ginawa ko siyang full-time, mahigit 1 taon pa lang po. Magto 2 years pa lang next year. Mga February. Magto 2 years. Pero ngayong month po, maglo-launch na po ako sa UAE ng grupo. Wow, congrats po. Ang ano po, ano pa po, may follow-up question ka po. Ano? Magkano lang na kinikita mo? Ang kinikita ko po, hindi na pinakamababa na niya, nasa 50,000. Wow. Ngayon, kung Congrats. gusto niyo kumita ng ano ng ganon, hindi bumababa sa 50,000, kailangan po tao. Tao po. Kaya kailangan mo po dito. Ayan, okay lang ba turuan ko kayo ng diskarte? Gusto niyo ng diskarte? Yes po. Yes. Ako po, naintindihan ko po yung network marketing. Naintindihan ko siya. Ang network marketing, may nakapagturo sa akin at narinig ko din sa mga training na ang kailangan natin dito is workforce. Sa leverage kasi, sa law of leverage, ang kailangan mo, number of people na nagtatrabaho kasama mo. Yun po yung law of leverage. Number of people. Ibig sabihin, kung ang downline mo na nagtatrabaho ng network mo is 10, tapos ginagawa nila ng 10 hours per day. Ibig sabihin, may 100 hours ka per day sa network mo. Okay? Halimbawa, ang tao mo is, o sabihin natin, kasi kunti pa lang siguro yung tao ng iba dito, kung 3 pa lang yung tao mo, ginagawa nyo to ng 2 hours per day, ibig sabihin, may 6 hours pa lang per day. Kaya kung kunti pa lang ngayon, yun yung sinasabi kong sacrifice. Kung kunti pa lang ang tao mo, ikaw muna mag-sacrifice. Ilaan mo dito yung 12 hours mo per day. Kung full-time ka. Kung part-time ka, at least 6 hours per day. Straight 2 years. Kapag ginawa mo yan, hindi ka na bumababa sa 50,000 per month. Kasi ang bilangan po natin dito is tao. Huwag mo masyadong bilangin yung account. Okay lang magpa-multiple accounts ka kasi yun talaga yung maganda. Pero dapat ang bilangin mo dito kung ilan yung tao mo na active. Doon ka po magbase sa active na tao. Kasi yun po yung nag-work na network. Yun yung sinasabi na network. Networking yun. Kapag tulog yung mga tao mo, not working yun. Tama? So ang bilangin mo dito kung ilan yung active na leaders mo. Kasi doon magbabase kasi yung income mo. Nagigets niyo ba? Doon magbabase yung income mo. Kung ilan kayo na active sa grupo mo. Kaya kung 3 pa lang kayo, 2 pa lang kayo, ito yung ituturo ko sa inyo na tips. Kung gusto niyo makadagdag ka ng tao, ang gawin mo, sacrifice ka. Halimbawa, may in-invite ka, kulang pa talaga yung pera niya. Pero nakita mo na may potential. Tulungan mo siya sa membership. Halimbawa, 899. Ang pera pa lang niya is 75. Ikaw na magdagdag. Kasi pag nag-pairing naman yun sa'yo, na ibalik naman sa'yo yung inabono mo sa kanya. Kasi 2.5 din yun. Halimbawa, nag-abono ka ng 1.5. Ang kinita mo 2.5. O di ba may ano ka pa, 1,000 ka pa. Ang importante doon na kapag akyat ka ng isang tao na gagawa ng business mo 6 to 12 hours per day. Ganun po ako magdiskarte. Lalo na kung may 2 palo ako at may 3 palo. Kahit na 2,000, nag-aabono ako. Ang tawag ko doon sa kanya, tulong ko to sa'yo. Tulong ko to sa'yo. Hindi na ako kukuha ng kikitain ko sa'yo. Minamindset ko pa yan. Sinasabi ko na hindi na ako kukuha ng income ko sa'yo kasi gusto ko lang na matulungan ka magka-negosyo. Ngayon, kung kulang ka ng 2,000, ako na po magdadagdag niyan. May ano ka dyan, may 7,000. Ako na po yung bahala ng kulang. O linagay ko siya sa 3 palo. Diba? Ang kinita ko nasa 5,000,
Ang inabono ko 2,000, may 3,000 pa ako. Ang kagandahan nun, pumasok siya at may referrals. Ganun po yung diskarte. Huwag niyong isipin kasi nakausap ko kasi isang bilyonaryo, nakausap ko sa McDo dito sa likod ng office natin. Hindi ko talaga alam na kumbaga may purpose yung namin doon, pagkain namin ng leaders ko. Kasi trinig ko yung leaders ko, kain kami doon. Nakausap namin bilyonaryo, may-ari siya ng source ng tubig tapos kuryente. Dito nagsusupply sila sa Manila. Nakita ko, sabi niya, na-amaze kasi ako, may mga nurse siyang kasama, nasa 4 yung nurse na kasama niya tapos may bodyguard. So naglakas loob ako na magtanong. Ay kung ano po yung motivation mo o ginawa mo, bakit ka naging successful? Sinagot ako, tuwang-tuwa siya kasi bibihira daw yung bata-bata pa na nagtatanong ng ganon. So sabi niya, sa lahat ng transaction mo, kung gusto mo kumita ng malaki, gusto mo maging katulad namin, okay lang na malugi ka o patas lang ang isang transaction mo sa isang tao. At least maging positive yung pangalan mo sa kanya. 'Di ba? Ang ginawa ko, 'di ba? Ang ginawa ko, sinabi ko sa kanya, natutulungan kita, yung kulang mo na 2,000, yung kita ko sa iyo, yun na lang yung ipangdadagdag ko. Hindi ko nakukunin yung kita ko. Matulungan lang kita. 'Di ba? Ibig sabihin, kahit na mag-flat yung income ko doon, kahit na isang palo lang yon, nag-abono ako ng 2,000, ang kinita ko 2,500. Kahit na 200 lang ang kinita ko sa kanya, ang ipapasok naman niya sa akin is 1 million mahigit. Nagigets niyo? Sabihin natin, nag-abono ka ng 2,000. Tapos, alam mo naman na may mga naka-reserve siya, na mga kakilala siya na gusto na din mag-join. May mga ire-refer na sa'yo na tao. Ngayon, wag mong isipin yung iabono mo sa kanya kung magpatas lang kayo sa kikitain mo sa kanya. Ang importante, yung ipapasok niya lahat ng tao, kikita ka doon. Okay ba yun? Nag-gets nyo? At nadagdagan ka ng workforce. What if yung isang tao na yun, nag-sacrifice ka sa kita mo sa kanya, tapos may pinasok siya sa loob ng 1 month na 3 o 5 tao. Ibig sabihin, sa loob ng 1 month, may dagdag ka na 5 katao, ginagawa yung business 5 hours per day. Ibig sabihin, nadagdagan sa negosyo mo. Ganun po yung pagtanim. Isa yun sa pagtatanim. Tanim ng tanim ka. Sabi nung bilyonaryo na yun, wag mong isipin yung kikitain mo kung maliit sa una. Kasi habang lumalaki yan, na inaalagaan mo ng mga tao, palaki ng palaki din yung income mo. Nakuha nyo ba? Kung kaya nyo, yun yung sinasabi kasi na hindi pera-pera. Nakatulong ka na, mas bumilis pa. Kasi yun yung sinasabi na the more you give, the more you receive. Yun po yung ibig sabihin nun. Yung inabono ko, Haps, di ko Kapag nasisingilin. nagbibigay ka, ha? Yung inabono ko, di ko nasisingilin, Haps. Ano yung prop? Oo, hindi ko na sinisingil kasi kumita naman ako. Ganun yung yung diskarte ko. Ganito pa yung style ko. O sige, ang kulang mo na 500, abonohan ko na lang tapos free shipping pa. Alam mo, kasi kung mapapansin mo sa mall, may mga pa-promo sila. Naniwala ako talaga dyan, Apps. Naniniwala ako talagang ganyan. Totoo yan. Di ba? More than Kasi sa mall, sa iyo. opo, naniniwala tayo dyan lahat. Kasi tingnan mo sa mall, magpapa-promo yan, opening ng mall. Kapag nagpa-promo yan, dadagsain ng tao yan. Kung saan ang mall na madaming sale, doon madami ang tao. Ganon din tayo. Kailangan natin magpa-promo. Kailangan din natin magbigay ng mga giveaways. Kasi ang number 1 kasi doon sa psychological upselling,
kailangan makuha mo yung trust nila at belief nila. Kailangan maniwala sila sa'yo na tinutulungan mo talaga sila. Na hindi pera yung purpose mo sa kanila, hindi pagkakitaan. Kasi nakita niya na tinutulungan mo siya. Nagain mo yung trust niya. Ngayon, kapag nakita niya na mayroon pa palang tao na handa akong tulungan, ibibigay niya yung best niya. Ganun po yon. Nabasa ko yun sa Psychological of Selling. You have to gain the trust of your potential customer. Para kahit anong mangyari, may mag-offer man dyan na iba, sa'yo pa rin yung loyalty niyan. Okay? So, next question po. Kahit isang question na lang. Tanong. Pwede po pong magtanong. Go ahead. Ako po, ang tanong ako. Sige po, ano po yung tanong mo? Sa ano yung, kasi ako ay 15 accounts. Wow! At saka busy kasi din ako sa trabaho, so hindi ko masyadong kung may yung yung sinabi Ilan na nila yung yung downline mo, marketers. Ilan na yung downline mo? Ilan na yung Ngayon? downline mo? Opo. 5, 4 pa yung nasa baba. Ano ko sa 15. Active ba sila? Active? Hindi nga kasi nga mga matanda pa sa akin. Ito yung gawin mo na ya. Mm-mm. Ito yung gawin mo. Kuha ka sa kanila ng tao sa pamilya nila ng mga mas bata. Okay. Or pakunin mo din sila ng marketer. Kasi nandiyan naman sina upline Jade. Pwede nila i-handle yung marketer. Ngayon, kasi ikaw, kung may pera ka lang naman, pagganahin mo na. Money works for you. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo na ikaw pa rin yung magtatrabaho lahat. Money works for you kung may pera ka. Kasi ang mga mayayaman, bakit yumayaman ang yumayaman? Kasi pinagpapatrabaho nila pera, hindi yung sarili nila. Huwag ka matakot mag-invest. Kasi negosyo naman yung ini-investan mo. Oo. Yun nga, hindi nga ako Kasi, natakot kaagad ng 15 account. Diba? Ibig Oo. sabihin, negosyante ka. So ngayon, kung naglabas ka lang din naman, nakita mo naman na madaming nagkakaresulta dito, itodo mo na. Kasi alam mo kung ako yung nagsimula, nakatulad yung may pera, nakapag 15 accounts ka agad, naku, baka ngayon, ang kinikita ko ngayon, hindi bumababa sa 200,000. Yun na nga, nag-recruit ako ng mga bata, Kasi, hindi pa naman sasama. Yun na, hinahanap ko. Pero ang hindi pa naman advantage, sasama. ang advantage kasi, Nay, ang advantage kasi ng may pera ka, kasi kapag nakakuha ka ng full-timer, sila na yung magtatrabaho ng account mo. Yun yung advantage. Tapos, kung nahihirapan ka magkuha ng full-timer, halimbawa, may nakuha ka na isa, o magpatulong ka sa upline mo na makakuha ng kahit isa din para left and right mo. Ayun nga. Ikaw na lang yung ikaw na lang yung mag-sponsor. Suportahan mo na lang. Lahat ng kailangan, ikaw na yung magbigay kasi yung ibibigay lang naman ng upline, yung time and effort nila. Okay? Tsaka ito pa, di ba nakapag 15 heads ka, nakapag 15 accounts ka. Ang gawin mo, huwag kang masyado, yung isip mo, huwag ka muna mag-expect. Kasi yun kasi yung nakakapanghina sa atin. Huwag ka muna mag-expect ng sobrang laking income. Ito yung gawin mo. Focus ka doon sa essentials. Ano yung essentials? Hanap ka, doon ka mag-focus muna sa hanap ka ng kapwa mo OFW na mas bata-bata sa'yo. At hanap ka ng OFW, hanap ka lang ng hanap kasi meron dyan na merong anak o pamangkin o kababarangay na may mapapa full time. Ganun po yun. Kasi hindi naman lahat katulad mo. Di ba? Hindi lahat katulad mo na nahihirapan mag-invite ng bata.
May invite ka na kaedaran mo na meron silang anak o pamangkin. Nakuha mo, Nay? Oo. O, doon ka kukuha. Kagaya ko, Nay, hindi naman ako naghahanap ng full-timer na ako yung naghahanap. Madami ako na downline na OFW na sila yung nakakapaghanap ng magpo-full-time. Di ba? Ang business natin ay is leveraging to. Halimbawa, ikaw hindi ka magaling, may lalabas sa ilalim mo na mas magaling. Yung hindi mo kaya, kayang gawin ng downline mo. Ganun po yung business natin. Kaya kung naka 15 accounts ka, malupit yan. Yan yung pinakamagandang posisyon. 15 accounts. So ngayon, ang gagawin mo na lang is gawin mo yung essentials na makapaghanap ka ng tao na magiging source ng magiging full-timer mo. Okay? Sipag lang. Yeah. Tapos yung mga matatanda na na-invite mo, Nay, hanapan mo yun ng pamangkin nila o apo nila na pwede pa full-time. Kung may pera yon, pahanapin mo na lang nasa lugar nila na hindi nag-aaral o hindi nagtatrabaho. Ganun na lang yung paanuhin mo. Tapos kung ayaw talaga, ikaw na lang maghanap ng ibang OFW na sa tingin mo merong anak o pamangkin. Okay. Thank you. Welcome po. Ay, siguro mag-ano na lang ako, Prof. Yes po, final message. Okay. Inspirational message. Kasi pag final message daw, parang mawala na yan. Ayan, ang business natin, okay na. Tama na yung business, tama na yung company, tama na din yung grupo. Ang ganda ng sistema ng grupo. Tama na din yung upline mo. Ang gawin mo na lang, magpakatamang tao ka na din. Yun lang. Magpakabait ka pa. Kung meron ka pang mga nakikita sa sarili mo na hindi nakakatulong, iwasan mo muna. Lahat ng mga bagay na hindi naman makakatulong sa'yo, isacrifice mo muna ngayon. Balikan mo na lang kapag asinsado ka na. Tapos yung mga nakakatulong na mga bagay na ginagawa mo, dagdagan mo yung effort mo doon at time mo para madagdagan yung result. Always do the basic. Yun lang naman eh. Always do the basic. Follow your mentor. Follow your coach. Follow the system of UEI. Tapos, sipag. Malakas na connection kay creator. Yung mahalaga. Gratitude. Magpapasalamat ka lagi sa mga bagay-bagay na mga natatanggap mo, nararanasan mo, sa mga tao na handang tumulong sa'yo. And always focus on positive side. Every situation, there is a positive and negative side. So focus on positive side. Yung negative side, magbibigay lang sa'yo ng aral, magbibigay sa'yo ng leksyon. Yung positive side, yun yung mag-aangat sa'yo papunta sa pangarap mo. Kaya kung ikaw, ano man yung situation mo ngayon, inuulit ko, temporary lang yan. Lahat ng sitwasyon ay temporary. At ikaw yung may kakayanan na baguhin yung sitwasyon mo ngayon. Nasa sayo po ang pag-asa ng pamilya mo. Wala sa ibang tao. Wala sa upline mo, wala sa training team, nasa sayo. Kahit anong sabihin namin, kahit anong ituro namin, kapag ikaw ay hindi pa nagde-decide na seryosohin tong business, wala pa rin pong mangyayari. Kaya, kung gagawin mo lang naman to, kapag nahirapan ka na, I suggest, ngayong hindi ka pa masyado nahihirapan, gawin mo na ng seryoso. Kasi darating din naman sa point na kapag wala ka na talagang matakbuhan, gagawin mo pa rin to. Maniwala ka sa akin. Kaya wag mo nang antayin yon na dumating pa sa point na kailangan mo na talaga ng malaking pera bago ka mag-decide. Decide now. Work now. And the result will follow. So yun lang po. Maraming salamat and thank you sa trust. Thank you po ng Congratulations marami, po. Apps. Mag-picture po tayo. Grabe. lupit. Welcome.
Salamat, Ap. Iba. Salamat, Apps. Dami natutunan. Thank you. Thank you, Ap. Good Okay. luck, Joke lang po lahat. yun, joke Picture lang. po tayo. 1, 2, 3. Totoo yun. Walang akong ilaw. Hindi ako maka-open camera. Ilawan kita, ilawan. Okay, 1, 2, 3. Happy po, happy. Kasi natuto tayo ngayon. May apply tayo. 1, 2, 3. Ayan. Maraming salamat po, Apps Emmanuel. God bless you more. Ang lupit ng knowledge mo na sinishare sa amin para matulungan din kami sa aming pagpapalaki ng grupo. So, ayun. Thank you, Apps. Malupit. Ating reminder na lang po. Apo, thank you Bye-bye. po. Maraming salamat. Bye, Apps. Salamat. See you Salamat. sa susunod. Sa another session with Upline Emmanuel. Okay, ayun. Naintindihan niyo yung sinabi niya? Naintindihan niyo po? Dami ako naintindihan. Wow. Nagsulat ka? Galing talaga. Nagsulat ka po? Oo naman. Marami Yes. ka lang. talagang matutunan. Ang Yes. galing niya. Marami Bata-bata natutunan. niya. Galing niya. Kasi po teacher na-master niya po yung magtuturo. Tama. Ginawa niya po isang negosyo kasi magaling siya magturo. Okay, nagsulat ka? Alam mo, Sulat 8 months ako. lang siya May apply ka, 8 months lang tama? siya nag-part-time. Kasi hindi Yes. mo malilimutan. Hindi, Ah. ginsulat ko kasi mamaya explain ko kay Rasid. Kasi sabi niya explain ko mamaya sa kanya. Tama, nagsusulat ka po Yun, para sa nagsulat leaders ako. mo, hindi po para sa sarili mo, para may maituturo ka. So, ayun lang. Maraming salamat sa oras nyo. Punta na tayo sa Sizzle. Kanina pa sila nag-start, pero worth it yung oras na binigay mo kasi natuto ka. Yan lang po. God bless. Thank you.